Alkoholismo. Tatalakayin natin ang mga sumusunod. Ano ang alkoholismo? Mga palatandaan at babala sa alkoholismo. Mga sanhi ng alkoholismo. Ano ang mga epekto ng alkohol? Mga panganib na hatid ng alkoholismo. Mga komplikasyon sa kalusugan mula sa pag-abuso ng alkohol. Migranteng manggagawa at alkoholismo at paggagamot. Ano ang alkoholismo? Ang alkoholismo ay tinutukoy bilang karamdaman sa pag-inom ng alak. Ay maaaring kapag ang isang tao ay umiinom ng labis na alak, ang kanilang katawan sa kalaunan ay umaasa o nalululong na sa alak. Ang pag-inom ng alak na lampas sa antas ay maaaring seryosong makaapekto sa maraming iba't ibang bahagi ng iyong kalusugan at kapakanan kahit na hindi ka kailanman nalulong sa alak noon. Ang mga palatandaan at babala sa alkoholismo. Minsan, ang mga babalang palatandaan ng pag-abuso sa alkohol ay kapansin-pansin. Sa ibang pagkakataon, maaaring matagal bago mo ito mapansin kapag ang pagkagumon sa alkohol ay natuklasan sa mga unang yugto pa lamang nito. Mataas ang pagkakataon para sa isang matagumpay na pagpapagaling. Mga sanhi ng alkoholismo. Hindi makontrol ang pag-inom ng alak, paghahanap ng alak kapag hindi umiinom, ang paglalagay prioridad sa alak kaysa sa mga personal na responsibilidad, pakiramdam ang pangangailangan na patuloy na uminom pa, paggastos ng malaking halaga para lang sa alak, ibang pag-uugali pagkatapos uminom ng alak. Sanhi ng alkoholismo. Ang sanhi ng karamdaman sa pag-inom ng labis na alkohol ay hindi pa rin alam. Nagkakaroon ng karamdaman sa paggamit ng alak kapag uminom ka ng labis, na nagdudulot ng kemikal na nagpapabago ng reaksyon ng iyong utak. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapataas ng kasiyasiyahang damdamin na makukuha mo kapag uminom ka ng alak. Ginagawa nitong gusto mong uminom ng mas madalas kahit na nagdudulot ito ng hindi magandang resulta sa iyong katawan. Ang ilan sa mga pinakakaraniwang sanhi ng alkoholismo ay ang biological na mga kadahilanan, ang mga kadahilanan na sa kapaligiran, ang mga kadahilanan sa lipunan, at psikolohikal na kadahilanan. Biological na kadahilanan. Habang ang ilang mga individual ay maaaring limitahin ang dami ng alak na kanilang iniinom, ang iba naman ay nakakaramdam na magpatuloy. Para sa ilang mga tao, ang alkohol ay nagbibigay ng kasiyahan na naghihikayat sa utak na ulitin ang pag-uugali. Environmental na kadahilanan. Ang mga taong nakatira malapit sa mga establishmento ng alak ay sinasabing may mas positibong pananaw sa pag-inom at mas malamang na lumahok sa mga aktibidad. Sosyal na kadahilanan. Kapag mayroon kang bagong trabaho o bago ka sa paaralan o sa isang lugar, ang pagnanais na makibagay at magustuhan ay maaaring maging sanhi ng iyong pakikilahok at pag-inom ng alak sa mga aktibidad na karaniwang mong hindi sinasalihan. Psikolohikal na kadahilanan. Ang mga taong may mataas na stress, pagkabalisa, depresyon at iba pang kondisyon sa kalusugan ng isip ay mas madaling maapektuhan ng alkoholismo. Sa kalaunan, ang mga kasiyasiyahang damdamin na nauugnay sa paggamit ng alkohol ay mawawala at ang mga taong may karamdaman sa alcohol disorder ay sasabak sa pag-inom upang maiwasan ang mga sintomas ng withdrawal. Ang mga sintomas ng withdrawal na ito ay maaaring hindi maganda at mapanganib. Ano ang mga epekto ng alkohol?
Bawat tao ay iba, sa makatuwid ang epekto ng alkohol ay nag-iiba sa bawat tao. Habang ang ilang mga tao ay maaaring limitahin ang kanilang pag-inom, ang iba ay nahihirapang kontrolin ang kanilang pag-inom ng alak. Upang lubos na maunawaan ang mga kahihinatnan ng pag-inom, dapat mo munang malaman kung ano ang bumubuo sa isang inumin. Ang isang inumin ay kinikilala bilang 12 fluid ounce ng beer, humigit kumulang 5% ng alak. 8 to 9 fluid ounce ng malt liquor, mga 7% ng alcohol. 5 fluid ounce ng wine, humigit kumulang 12% ng alak. 1 and 1/2 fluid ounce ng 80 proof ng distilled spirit, vodka, rum, gin, tequila, whiskey at iba pa, tinatayang 40% na alak. Mga panganib na hatid ng alkoholismo. Mayroong maraming mga kadahilanan na panganib na kasangkot sa potensyal na magkaroon ng alkoholismo. Ang mga kadahilanan ng panganib sa alkoholismo ay hindi nangangahulugan na magkakaroon ka ng problema sa pag-inom. Gayunpaman, dapat silang magsilbing hakbang para maiwasan mo ito. Karaniwang mga kadahilanan sa pag-abuso ng alkohol ay kinabibilangan ng pag-inom ng maagang edad, family history na may alcohol addiction, mataas na antas ng stress, impluwensya ng mga taong nakapaligid sa iyo, madalas na pag-inom ng alak sa matagal na panahon, mga komplikasyon sa kalusugan mula sa pag-abuso ng alkohol, ang labis na pag-inom sa isang okasyon o pangmatagalan ay maaaring makasama sa iyong kalusugan. Ang ilang mga epekto ng alkohol ay maaaring may maliit na epekto sa iyong kalusugan, habang ang iba ay maaaring maging malubha o nagbabanta sa buhay. Maaaring kabilang sa ilang panandaliang epekto ng pag-abuso sa alkohol ang mabagal na reaksyon, mahinang reflexes, mababang aktibidad sa utak, mababang inhabitation, paglabo ng mata, hirap sa paghinga, pagkabalisa. Narito ang ilan sa mga pangmatagalang kondisyon sa kalusugan na dulot ng alkohol. Depekto sa utak, sakit sa atay, komplikasyon ng diabetes, problema sa puso, malaking tsansa ng cancer, sakit sa paningin, sakit sa buto. Migranteng manggagawa at alkoholismo. Ang lumayo sa sariling bansa mula sa iyong pamilya ay hindi madali. Ilang migranteng manggagawa sa panahon na kanilang pananatili sa Canada ay dumadanas ng pag-aalala, pagkalungkot, nostalgia, depresyon, stress, kawalan ng katiyakan, pagkalito at takot. Gayon din ang stress tungkol sa mga sitwasyon sa trabaho, pagkakaiba ng kultura, hadlang sa wika at mga personal na issue. Ang pamumuhay ng malayo sa pamilya ay maaaring maging mahirap. Isolation at anxiety dahil sa paninirahan sa ibang bansa. Bukod sa iba pang mga kadahilanan ay maaaring malapit sa panganib ang mga migranteng manggagawa para sa mga pagdepende sa alkohol. Ang unang hakbang patungo dito ay kung ikaw o isang mahal sa buhay ay nakakaranas ng mga epekto ng alkohol. Oras na para humingi ng tulong, makipag-ugnayan sa isang provider ng paggagamot upang talakayin ang mga pasilidad ng rehab ng alak. Paggamot ng alkoholismo. Ang pagpili na humingi ng tulong para sa isang pagkagumon sa alak ay isa sa pinakamalaking desisyon na haharapin mo. Mayroong iba't ibang paraan ng paggagamot na magagamit batay sa dalas ng pag-inom ng alak at mga kalubhaan ng pag-abuso sa alcohol. Detoxification. Ang yugto na ito ay dapat makumpleto sa tulong ng mga medikal na profesional dahil sa potensyal para
sa malubha, hindi komportable na mga sintomas ng withdrawal. Rehabilitation. Mayroong dalawang uri ng rehabilitation na tumutulong sa paggamot ng alkoholismo. Inpatient rehab ay ang mga masinsinang programa sa paggagamot na nangangailangan sa iyong mag-check-in sa isang pasilidad para sa isang tiyak na tagal ng panahon, karaniwang 30, 60 o 90 na araw. Rehab outpatient ay pagpapahintulot sa isang individual na lumahok sa isang programa sa pag-recover habang nagpapatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pagpapanatili. Ang proseso ng pag-recover ay hindi nagtatapos sa pagkumpleto ng rehab. Ang pangmatagalang pagtitimpi ay nangangailangan na patuloy na therapy at maaaring magsama ng mga grupo ng suporta, pagpapayo at iba pang mapagkukunan para sa recovery. Titiyakin na magpapatuloy sa isang masaya, malusog na landas sa mga darating na buwan at taon. Umaasa kami na ang impormasyong ito ay makakatulong sa iyo. Kung kailangan mo ng tulong, mangyaring makipag-ugnayan sa isang profesional na serbisyo. Maaaring i-refer ka ng migrant worker community program sa mga profesional sa kalusugan para sa tulong at suporta na kailangan mo. Ang iyong kalusugan ay mahalaga.